So, noong nakarang linggo, nagsimula po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa anong ibig sabihin ng pagiging alagad ng ating Panginoon at isa sa mga panglalaarawan na ating ipinakilala sa Biblia ay tayo po ay mga atleta. Ano po? Ipinag-aralan po natin yung paano po yung mga atleta noong unang siglo na sila po ay talagang lumalaho sa mga takbuhan na ang kanilang gantimpala ay isang breath ng dahon lang na nasisira. Tingnan po natin na yung mga atleta noong unang panahon talaga sila ay nagkakaroon po ng rigorous training. Talagang sila ay nagsasanay sa kailang paglalaro po upang sila ay magwagi. At sila po ay lumangaw upang sumunod sa mga palatuntunan. At sila ay tumatakbo po magwagi. So yun po ang ating natunghayan na nakarang linggo. Magpapatuloy po tayo ngayon sa linggo na ito. So yung mga atleta no, sila po ay tumatakbo upang magwagi. Ito yung dahilan. Ako, opinion ko lang po ito. Ano po? Ito ang dahilan bakit ang mga Pilipino hindi sila nananalo. Lalo po sa Olympics, gano'n. Iniisip nila hindi sila mananalo. So pag gano'n ang ating kaisipan, hindi ka talaga mananalo. Kasi sapat na sa'yo na ikaw ay makilaho. Pero ang kaisipan na ng isang atleta na dapat ay taglayin niya ay siya'y tatakbo upang magwagi. At dito po sa paglalarawan ni Apostle Paul ay gano'n nga. Siya ay tumatakbo upang siya ay magwagi. Pagka isang atleta ay gusto niya magwagi, ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Siya ay nakafocus. Kaya nga po yung mga boksingero, pag sila ay merong laban, hindi nila pinasasama yung mga sound nila. Kailangan sila nakafocus doon sa kanilang gagawin. So tayo mga Kristiyano ganun din. So dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 26, makikita natin yung larawan na ginamit ni Apostle Paul. Ang larawan na ginamit ni Apostle Paul, iniaalin tuloy niya sarili niya sa isang atleta kanya. Dito sa pagkakataon na ito, sa isang boksingero. O kaya, yung kaisipan na yung isang atleta na hindi nananalo kanya. Sabi niya, therefore I run thus, not with a certainty. Ibig sabihin, pagka isang atleta ay nakikilaho, siya'y nakakatiyak, tinitiyak na siya mananalo kanya. Thus I fight, not as one who beats the air. Kanya. Pagka kay boksingero, wala kang tinatamaan, hindi lang sa wala kang nagagawa, kinapapagod. Hindi ka mananalo kanya. So, ang ginagawa ni Apostle Paul, upang siya'y magwaging at siya'y magkaroon ng buhay na wala hanggan, ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na spiritual kanya. Tingnan po natin. Dito sa Colossians chapter 3, 1 and 2, kung ating mababasa. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin niyo mga bagay na nasa itaas. So imagine natin tayo mga atleta. So nakapokus tayo sa ating sports. At alam mo, distraction na alis natin. Tayo po ay atleta ng Panginoon na ang ating takbuhan ay ang buhay na wala hanggan. Ganyan. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas. Na kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag sinabing hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, yan ang mga bagay na spiritual. Gusto nating makarating kung saan ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon nakaupo sa kanan ng Diyos. Taglay niya kapangyarihan at sinasalangit. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So, para tayong atleta na nakafocus sa ating ginagawa. So, ating kagustuhan ay tayo magwawagit, makanting sa langit. Parang isang atleta kanya. Kaya tayo nakafocus sa mga bagay na spiritual kanya. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na spiritual na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.
Itong mga pangungusap na ito, hindi ibig sabihin na wala natin pakialam sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi naman pwede yun. Kasi nakatira tayo sa lupa. Pero kailangan meron tayong tahanan, kailangan meron tayong damit, kailangan meron tayong kakainin. Meron pa rin tayong interest sa mga bagay sa lupa. Ito po ay tinatawag not but sentence. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yung isang bagay hindi mahalaga. Mahalaga yung mga bagay sa ibabaw ng lupa. Kasi nasa lupa pa tayo. Pero sinasabi ng pangusap na ito, mas mahalaga yung mga bagay nasa itaas. Ito mga pangusap na ito, palagi natin nakikita sa Biblia. Kahit sa ating araw-araw na pamumuhay, ginagamit natin ganong klaseng pananalita. Dito sa John chapter 6, nanggawa po ang ating Panginoon ng siya po ay nagkaroon ng miracle na ginawa niyang sa ilang pirasong tinapay ay pinakain niya libo-libo kanya, mga tao. At sabi niya, hindi niyo naintindihan kanya. Ang nakita lang ninyo yung tinapay na kinain ninyo. Pero hindi niyo naintindihan yung ibig sabihin ng kanya. Sa John chapter 6, verse 25 hanggang verse 27, nang siya'y kanilang makita sa kabilang pangpang ng dagat, kailang sinabi sa kanya, Rabbi, o Guro, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ay inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda. Ano ba tanda ang ginawa ng Panginoon? Ginawa nga niyang, napakain niya yung mga tao sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. So, isang miracle. Hindi niya naintindihan yung kanya eh. Ang hinahanap lang niyo yung pagkain. Kundi dahil nagsakay kumain ng tinapay at kayo nabusog. Huwag kayo magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira kanya. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon, huwag na kayo kumain. Pero ano mas mahalaga kanya? Kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay siya ng anak ng tao, sapagkat sa kanya nilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Ibig sabihin, katuan lang yan. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag na kayo kumain. Ang sinasabi lang niya, totoo mahalaga yung pagkain sa lupa na nasisira kanya. Pero mas mahalaga yung tinapay na hindi nasisira kanya, na tumatagal ka sa buhay na walang hanggan. Yun yung mga not buts na pangungusap. Ibig sabihin, yung dalawang sitwasyon na mas mahalaga yung isa kaysa doon sa isa. Ganun din sinasabi dito. Ituunin nyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang sinasabi nito ni Pablo, yung priority kanya. Mas mahalaga kanya yung mga bagay na spiritual. Katulad sinabi ng Panginoon, mas mahalaga yung tinapay na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Pareho lang sinasabi nila ni Pablo at ng ating Panginoon. Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay ay natatawag kasama ni Kristo sa Diyos. Hindi siya namatay physically, pero namatay niya sa dati nilang pamumuhay, nataliwas siya kalooban ng Diyos. At ang inaasam nating buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoon. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalatian. So doon ibibigay ng Panginoon ang ating buhay na walang hanggan. So, yung mga atleta, ganun sila nakafocus upang sila yung manalo. So, tayo atleta, hindi na literal na atleta, kundi tayo nakafocus kanya. Na tayo magbabagay at makarating sa langit ang buhay na walang hanggan. Nakikipagpaligsahan tayo actually. Doon sa susunod nating figure ng isang alagad, na isang sundalo, ikay nakikipaglaban. Pero kang kalaban. Dito tayo po ay nakikipagpaligsahan kanya na ang ating emphasis tayo mananalo. Kaya ang ating, kaya siya po ay nakapokus sa mga bagay na dapat natin gawin. Ganyan. At tayo po ay nagpapatuloy upang tayo makamtan natin yung ating layunin. Kaya sa basketball, ang tinatawag nila goal, ganyan. Yun ang kanilang sinushoot. Ang kanilang goal, sila yung makashoot, ganyan. So tayo po ay nagpapatuloy doon sa ating goal. Ang ating buhay na walang hanggan. Yung mga Baptist, Calvinist, sila yung naniniwala, pag kayo sumampalataya, ay kayo ligtas na at ligtas na magpakailanman. Hindi tinutulong ng Biblia. Ang kaligtasan sa simula ay conditional
At nagpagpapatuloy rin, conditional date. Kailangan tayo magsimula, kailangan tayo magpatuloy hanggang tayo matapos kanya. Ito sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Hindi siya ito yung aking nakamit na. In other words, wala pa sa akin yung buhay na walaga kanya. O ako'y sakdal na. So yung mga Baptist, paano nila sasagutin yan? Ang ating si Apostle Paul, siya pinili mismo lang ating Panginoon personally na siya kanya maging apostol. Pero hindi siya nasabi, ako'y ligtas na, wala lang problema. Hindi siya nasabi yun. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. So hindi pa niya naabot. Nagpapatuloy siya kanya. Kung paano ako inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ginagawa ko, nililimot ko mga bagay nasa likuran. Yun ang dati niyang pamumuhay, kanya. At tinutuko ko mga bagay na inaharap, kanya. So, yung mga Kristiyano, wala silang reverse. Parang silang forward. Kanya. At nagpapatuloy ko tungo sa bitiin para sa gantimpalang ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So, nagpapatuloy siya sa kanyang gantimpala, makamtay yung gantimpala niya. Kanya. So, yung mga atleta, ganun din. Although may nangyayari sa mga paligsahan, minsan nasasaktan yung iba, di na sila nagpapatuloy. Pero sila nagpapatuloy. Hanggang makarating sila sa finish line. Tayo lang, tulad na silang pinag-aralan natin nakarang linggo, hindi tayo tumatakbo para makatawid sa finish line. Tayo tumatakbo para tayo number 1, ganyan. Yun ang sinasabi nung atin na pag-aral nakarang linggo. So, hindi tayo umihinto, tayo nagpapatuloy upang tayo ay manalo. At hindi rin niya pinabayaan ang anumang pagkakataon. Kung anong pagkakataon siya maglilikod sa Panginoon, siya naglilikod. Yun ang kanyang kaisipan sa kanyang paglilikod sa ating Panginoon. Deliberate, ang ibig sabihin, talagang nakatuon siya at purposeful kanya. Biyala yun na paglilikod niya. Hindi lang siya basta nandoon. Hindi naglilingkod, hindi niya pinababayaan ang mga pagkakataon ng kanyang pagkapaglikod siya. Dapat ganoon din tayo. Yung ating determination at commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Wala tayong namibis na pagkakataon. Kung lalabas tayo sa spiritual, lalabas kayo nag-aaral. Ang pinag-uusapan natin dito yung mga seryoso nag-aaral. Pag seryoso ka nag-aaral, hindi mo pinababayaan ng mga pagkakataon na kayo matututo. Kaya kung hindi ka serious, alam natin kung gagawin niya. Mga bulakbol. Pero hindi tayo bulakbol. Hindi, bulakbol na Kristiyano. Tayo po ay may determinasyon at commitment na maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, therefore I run thus, not with uncertainty. Kaya sabi niya, deliberate and purposeful. Dahil gusto niya makatiyak na siya'y magwawagi. Katulad ng mga atleta, hindi lang bara-barabay sila. Yung mga seryosong atleta gusto silang manalo, talagang planadong gagawin nila. Nakatuon sila doon sa kanilang gusto mangyari, sila mananalo. Kaya pag natalo yung isang atleta, sila yung umiiyak. Makikita niya, umiyak sila eh. Hindi siya anumang bagay, hindi nabigo sila na makuha nila yung kailang layunin. Ganyan. Lagyan yung mga, lalo na yung mga seryoso mga atleta na nagwawagi. Tapos bigla silang hindi nagwagi. Makikita yung kailang emosyon, sila umiiyak. Nalulungkot sila dahil hindi nakuha yung kailang layunin. Ganun din tayo. Bawat pagkakataon, dapat gawin natin para tayo magwagi kanya. Hindi tayo suntok na suntok na walang katiyakan. Kaya kayo sumuntok, siguradong tatamaan mo yung sinuntok mo. Kaya. Hindi naman ina-advocate ni Pablo yung boxing. Hindi naman. Ginagamit lang yung ilustrasyon. Kung ikay lumalaban kanya, hindi ka suntok na suntok. Kanya. Kasi yung mga boksingero, yung mga professional na boxer, hindi sila suntok na suntok. Yung mga street fighter, suntok na suntok yan. Walang katiyakan yung ginagawa. Pero mga boksinger, hindi. Unang-una, pinapreserve nila yung lakas nila. Kaya hindi sila labas sumusuntok. Susuntok lang sila pag siguradong sila makatama. So, ganun ang sinasabi
ni Pablo na sa atleta bilang para tayo gano'n. Tayo tumatakbo para tayo ay magwagi. Sa patapos, ang ating commitment at paglilingkod bilang Kristiyano ay katulad ng mga atleta noong unang siglo. Dapat gano'n tayo. Seryoso tayo at gusto natin magwagi. Pangalawa, kailangan tayo mag-training. Meron tayong pagsasanay sa mga bagay spiritual na kailangan bigyan natin disiplina ng ating mga sarili. Isipin niyo, kung magkakaroon tayo ng pagsusulit, darating ang Panginoon ngayon sa oras na ito, at tayo magkakaroon ng pagsusulit tungkol sa kanyang salita, isipin niyo kung papasa ka o hindi. Pag hindi ka papasa, problema ka. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo nasanay doon sa mga bagay dapat nating malaman, di ba? Pangatlo, kailangan tayong lumahok ay sa palatuntunan ng Diyos. Sabihin, hindi natin binibigyan ng kondisyon ng Diyos. Kung niligtas mo ako, kung gagawin ko ito, niligtas mo ako, hindi gano'n. Kailangan tayo sumunod sa palatuntunan ng Panginoon. Paano kanyang kalooban, yun ang ating gawin. Sa pangalangwan, dito sa ikasyam na talata, ito yung kondisyon ng Diyos. Huwag tayong lumampas sa aral ni Kristo, tayo manatili sa ng ating Panginoon. Sayin natin, ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. So, kailangan tayong manatili sa aral ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At kailangan meron tayong firm determination na tayo magwagi. Hindi, sabi ko nga palagi nating tinasabi, hindi tayo minimalist. Kailangan gawin natin yung optimum na magagawa natin para tayo maligtas. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Minsan, ginagamit din siya itang maximize at saka optimize. Magkaiba yung dalawa. We will optimize. Kung ano man ang pagkakataon, meron tayo. So, 15 verse 58, itong ating mababasa. Kaya mga kapatid ko minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, sabi, hindi tayo maalis. Kahit ano mangyari. Na lagi sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bawat mga bagay na ginagawa natin ay sa kalooban ng Diyos, ng ating Panginoon, hindi walang kabuluhan yun. Yun ay para sa ating pagwawagi at makarating tayo sa langit, magkanang buhay na walang hanggan. So ito yung larawan tungkol sa atleta. Tapos na yung pero meron pang isa. Ito isa. Magsimula po tayo ngayon. Ito po yung larawan naman ng isang alagad din. Ang isang alagad sa isang sundalo ng Panginoon. Kung titignan yung larawan sa taas, yan ang isang Romanong sundalo. Siyempre, yung mga modernong sundalo, hindi na ganyan ang itsura nila. Pero pinag-uusapan natin, yung mga sundalo sa panahon ni Pablo. So, ganoon lang isang sundalo noon. Yan ang larawan ng isang Romanong sundalo. At inilalarawan tayo bilang mga sundalo ng Panginoon. Yung atleta ay nakikipagpalisahan. Ang sundalo ay nakikipaglaban. Pero mapapansin natin, halos magkapareho lang ang kaisipan ng isang sundalo sa isang atleta. Pero sa 2 Timothy, chapter 2, verse 3, tayo nilalarawan bilang sundalo ng Panginoon. Pero kailangan tayo maging mabuting sundalo ng Panginoon. Hindi lang basta sundalo. Mabuting sundalo ng Panginoon. Nung malita ko, meron sa TV, every Friday yun eh. Combat. So, familiar kami sa digmaan. Combat. Ito patungkol sa World War II laban sa mga German. Hindi namin basta Biyernes, sa 7 ng gabi, pinapanood namin yun. Yung program na yun sa TV.
So dito po sa Ephesians chapter 6, 10 to 18, ang paglalarawan sa mga Kristiyano, sila yung mga sundalo. Hindi tayo literal na sundalo. Pansinin natin. Hindi tayo literal na atleta. Inilalarawan tayo bilang alagad na parang atleta. Hindi rin tayo literal na sundalo. Tayo nilalarawan bilang sundalo. Sa huli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Yung pong sinasabi natin palagi, na yung si Pablo ay isang Hebreo. Misa may gumagamit siya na ng paulit-ulit sa ibang paraan. Sabi niya, patuloy kayo magpalakas sa Panginoon. Sa paano paraan? Sabi niya, sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Yun ang sa salita ng Diyos, in other words. Tayo nagpapalakas sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Isuotin niyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa pakana ng Diablo. So meron tayong kaaway. Ang ating kaaway ay ang Diablo. In other words, ang kagustuhan ng Panginoon, ang kagustuhan ng Diyos tayo maligtas. Baliktad naman ang kagustuhan ng Diablo. Kaya nga po siya tinatawag na Satanas, minsan, dahil siya kaaway. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. So hindi tayo literal na sundalo. Kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa ukpong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung magawa na ninyong lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong baywang ay nabibigkasan ng katotohanan na isuot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumama para sa lahat ng mga banal. So itong mga talatang ito ay naglalarawan sa atin bilang mga sundalo. Kung yung atleta, ang kanyang iniisip ay pagwawagi sa gantimpala. Ang sundalo naman, siya magwagi laban sa kaaway. So basically, meron tayong kaaway. Ito'y kaaway ng Diyos. Ito rin ay kaaway natin. So gusto naman nandun sa maligtas tayo, gusto naman ng Diablo o Satanas na tayo hindi maligtas. So gumagawa sila ng mga adlang para hindi tayo maligtas. So, isang paglalarawan sa atin bilang alagad ay sundalo. Tayo sundalo ng Panginoon. Sa digmaan, pagka mayroong labanan, at ikay tumakbo. Ang tawag sa iyo, deserter kanya. Ang parusa doon ay kamatayan. Pag ang isang sundalo ay tumakbo at tumakas sa digmaan, pwede siyang barilin ng kapasundalo niya. Kasi iyan ay taliwas sa patutunan ng isang sundalo. So sa isang sundalo, ikay sumusumpa na ipaglalaban mo hanggang sa kamatayan. Hindi ka tatakbo. So tayo po ay nilalarawan bilang mga sundalo ng Panginoon. So dito po sa 2 Timothy chapter 2, 3 and 4, makipagtiis ka ng mga kahirapan. Ang sundalo po kaya sa Pilipinas, kakaunti lang gusto maging sundalo dahil hindi madaling trabaho. Number 1, nakasalalay ang buhay mo sa bawat sandali. Pangalawa, hindi mataas ang sweldo. So kakaunti lang ang naging sundalo. Pangatlo, bago ka maging sundalo, ay katakot-takot na pagsasana yung gagawin mo. Na doon pa lang, pwede ka nang mamatay. Magipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Walang kawan na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. In other words, pag kayo nasa digmaan kay sundalo, wala ka nang ibang ginagawa kundi magpaglaban. Kinakalimutan mo ng lahat ng bagay
kundi ang nasa isip mo ay kayo magpaglaban. Patay mo yung kaaway kanya. Yamang kanyang mitihin ay bigyan kasiyahan ang nagtala sa kanya. Ang nagtala sa mga sundalo ay pamahala. So gusto mong maging kaaya-aya sa pamahalaan at sa iyong bayan, ay kayo magkikipaglaban talaga. Hindi wala lang ibang iniisip. Isang kapatid na Amerikano, pumunta na rito yun, si Earl Mitchell. Tinatanong ko siya noon, kung pupunta kayo ng Pilipinas, hindi ba kayo kako nandidiri sa mga nadadatan yung mga comfort room kako? Hindi kanya. Bakit? Sundalo ko kanya. Minsan, nakikipaglaban kami, nagdudumi ka na kanya. In other words, tinitiis na lang mga bagay na yun. Kasi hindi kumisa, hindi lang oras yun kanya. Tuloy-tuloy, kumisa na araw ang extent ng digmaan. So, nagdudumi ka na, umihi ka na nung kanya. Pinasabi niya. So, ganun ang sinasabi sa mga sundalo. Kaya sabi ni Pablo, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. So, dito nakikita natin, hindi madali ang maging alagad ng Panginoon at ilarawan tayo bilang kawal ng ating Panginoon. May mga bagay na kailangan nating tiisin para tayo maging mabuting kawal ni Kristo. Ang isang mabuting sundalo, hindi lang niya gusto maging sundalo. Gusto niya maging mabuting sundalo. Kaya ganyan tayo mga Kristiyano, kaya mabuting sundalo. Pagkatapos ng digmaan, tayo nagkakaroon ng medalya. Mayroong mga medalya. Kung ikay nasugatan sa pagkikipaglaban, bibigyan ka niya medalya. Kung nakita ka ng katapangan, isang hindi pagkaraniwang katapangan sa digmaan, bibigyan ka niya medalya kanya. So tayo dapat gano'n, mabuting kawal ng ating Panginoon. Tayo po ay inilagay ng Panginoon bilang kanyang sundalo. So nung tayo nabautismohan, tandaan po natin, nung tayo nabautismohan, tayo po yung naging sundalo ng Panginoon. Dahil na meron tayong kalaban. At kinakailangan tayo maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Hindi tayo mga tuwag sa larangan ng pananampalataya. Tayo mga sundalo. Siya yung kapitan. Kasi ninyo, iba yung larawan ng sundalong ito. Anong pagkakaiba niya? Iba yung helmet niya. Ito yung mga opisyal sa kubong Romano. Sabihin, yung mga officer, at yung mga pangkaraniwang sundalo, iba yung uniforme nila. Kahit sa modernong panahon, iba yung uniforme nila. Kaysa sa ordinary sundalo. Para makita mo na siya opisyal ng kawal. Hindi mo katumbas. Dito sa Hebrews chapter 2, verse 10. Sinasabi rito, siya yung kapitan ng ating kaligtasan. So kung tayo sundalo, ang ating Panginoon ang kapitan natin. Siyang sinusunod natin. Hindi tayo sinusunod niya. Isahin natin sa Hebrews chapter 2, verse 10. For it was fitting for Him, for whom are all things, and by whom are all things. Ang Panginoon lumalang ng lahat ng mga bagay, at ito'y para sa Kanya. In bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. So itong pagiging Kristiyano natin, tayo nalalarabi lang mga sundalo. Ang ating kaligtasan na naging sakdal sa pamagitan ng mga pagsubok kanya. Kaya yung mga veteranong na pagkakatiwala ang mga sundalo, ito yung mga sundalo dumaan na sa maraming labanan. So sila'y sanay na sa labanan. So ang ating Panginoon, ang kapitan ng ating kaligtasan. Simple lang ibig sabihin niya. Susunod tayo sa Kanya. Kailangan tayong sumunod para tayo ligtas ng Panginoon. At dahil ang pinag-aaralan po natin, tayo sundalo, ang sabi ng kasabihan sa sundalo, obey first before you complain. Ganyan. Hindi ka pwede magreklamo. Pag sinabi ng opisyal mo, pumunta ka doon, ganyan. Doon ka pumwesto ganyan. Pupwesto ka doon. Hindi mo pwede sabihin, delikado doon. Hindi mo pwede sabihin niyo, pupwesto ka doon. Dahil yun ang sinasabi ng yung officer. Ganyan. Pagkatapos ng digmaan, pwede mo siyang tanungin, bakit mo ako nilagay doon? Kaya obey first before you complain. Ganyan. So kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon.
Siya'y kapitan ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, nalalaman niya ang nakakabuti para sa atin. Kung sundalo ka, nalalaman ng officer mo kung nakakabuti para sa digmaan at para sa iyo rin. So, ito siyang kapitan ng ating kaligtasan. So, tayo sumusunod sa ating Panginoon bilang mabuting sundalo. Yung mga palpak na sundalo, yun mga matigas ang ulo, pasaway. Nirereklamo ng kailang kapwa mga sundalo. Isa tinatanggal na yun dahil hindi nila mapaayos. Kung tayo mabuting sundalo, kailangan natin kilalanin kung sino namumulo sa ating. Tayong kapitan, ang kapitan ng ating Panginoon. So, kailangan tayo sumunod sa ating Panginoon. Tayo siyang ating commander. So, binibigyan tayo ng utos. So, yun ang mabuting sundalo. Ang isang sundalo, siya po'y tinitraining para sumunod. Yan ang karakteristik ng sundalo. Kasi ang kawal, ang kanilang layo, sila ay magtagumpay sa isang digmaan. So para sila magtugpay sa isang digmaan, kailangan meron silang plano. At bawat bahagi ng kawal ay meron silang gagawin. Kaya ang isang officer, kay lieutenant o captain o sino man, bago magkaroon ng digmaan, meron mo lang pag-uusap. Ang gagawin, kung ikaw isang colonel, tatawagin mo yung mga battalion commander mo, sasabihin kung anong gagawin. And so on and so forth, hanggang sa mabaan, tumagtang sa baba. So malalaman niyo kung anong gagawin niyo. So yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Tayo sundalo niya, kanya. So siya ating namumuno, siya nagbibigay sa atin ng kanyang kautusan. Dito sa Mateo chapter 8 verse 8. Ngunit sumagot ang senturyon. Ang senturyon ay galing po sa salitang century. Kaya kay senturyon, ikay may 100 kawal. Yan lang yung senturyon. At sinabi, Panginoon, hindi ko karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang tao nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, wayo ka, at siya'y mahayo. At sa iba naman, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. In other words, ako ay isang senturyon, kanya. Meron kong otoridad. Ano mang inuutos ko, ay ginagawa nila kanya. Kung sinasabi ng Panginoon, inaalin tulad niya sa Panginoon na may kapangyarihan. Panginoon, kung gagawin mo kanya, may nangyayari kanya. Kasi naintindihan ko yan. Sapagkat ako ay senturyon na nasa may otoridad ako kanya. Kung anong sinasabi ko at pinag-uutos ko, yan sinusunod na ang sundalo. Ganon din tayo. Tayo sumusunod lamang sa kautusan ng ating Panginoon bilang mabuting sundalo. Yan ang problema ng ibang mga Kristiyano. Kaya nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang suliranin at pag-uusap. Dahil hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. Sila ay sumusunod sa kanilang sariling kaisipan. Hindi tayo bilang mabuting sundalo, hindi tayo sumusunod sa ating sariling kaisipan. Tayo sumusunod sa kautusan ng ating namumuno, ang ating Panginoon. Sa isang paraan ng paglalarawan, dito sa Efeso chapter 5, ito yung pinakilala mabuti sa atin ni Apostle Paul sa ibang paglalarawan. Sinasabi si Kristo ang ulo ng iglesia kanya. Siyang ulo ng katawan. So, yung katawan ay sumusunod sa ulo. Pag sinabi natin ulo, sa utak. Ang katawan sumusunod sa utak. Kaya nga pag may tao na stroke at nasira yung isang bahagi ng utak niya, kung ano ang kinokontrol, di mo na magagamit. Kahit walang problema yung bahagi na yun. Kaya nga po doon sa Efeso chapter 5, sinasabi siyang ulo ng katawan na siyang walang iba kundi iglesia. So tayo sumusunod sa kanya. Bilang mabuting sundalo, kailangan tayo sumunod. Huwag tayo magreklamo. Do not complain. Kasi kailangan tayo magtiwala sa ating commander, ang ating Panginoon. Hindi tayo dadalhin sa namang bagay na makakasama sa atin. Definitely. So siya ang ating, dito sa Lucas, chapter 6, verse 46. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko?
Yung salitang Lord, ang ibig sabihin, Master. So kung siya ay Master, kailangan tayo sumunod sa sinasabi niya. So siya, bilang ating commander, siya nagbibigay ng utos sa atin. So ano susundin natin? Yung sinasabi niya. Ang karaniwang kaisipan ng sanglibutan, yung ginagawa nila, yung hindi sinasabi. Pero yung sinasabi, hindi ginagawa. At gumagalaw, ano? Wala pa naman si Brother Raul. At itong makikita natin sa Panginoon. Ano nangyari? Gumagalaw. Gumagalaw eh. Ayun, ito na. So, hindi tayo sinusugo. Tingnan niyo yung mga general, ano po. Si MacArthur o ano. Meron silang headquarter. Hindi sila pupunta sa digmaan. Nakaupo lang sila doon. Ina-instruct nila yung kailang mga sundalo, yung mga officer nila. At nakikipag-update kung ano nangyayari sa digmaan. Pero ang Panginoon, nasa mismo sa digmaan. Siya'y nauuna sa atin. Katulad ng mga hari sa Israel, sa halimbawa, si Haring David, pag may digmaan, sila'y nasa unahan na kailang mga sundalo. Kaya natokso siya kay Bathsheba. Dahil nagkasali si David, bakit kanya? Dapat siya'y nasa digmaan, siya'y nangunguna sa kanyang mga sundalo, siya'y nasa palasyo. Siyang ating Panginoon, siya'y nangunguna sa atin sa gitna ng digmaan. Dito sa Matthew 16 verse 24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man na ibig sumunod sa akin, tagyan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. At sumunod sa akin. Bakit? Ang Panginoon ay nagpapasan din ng krus. Kung siya'y nasa harap natin, siya nakapasan sa pinakamabigat na krus. At tayo pumapasan sa ating mamalilit na krus kanya. Siya nasa harap. Hindi pinag-utos sa isang bagay na hindi niya ginagawa. Yan ang problema ng mga Pariseo. Inuutusan nila yung mga audio, sila mismo hindi nila ginagawa. Pero ang Panginoon hindi. Ano mang bagay na ipinagutos sa atin ng Panginoon, ito yung mga bagay na kanyang ginagawa. Hindi ka pwede magreklamo. Panginoon, ba't man napakahirap ng pinagagawa mo sa akin? Sapagkat sa ating Panginoon mismo, ginagawa niya yun. So kung tayo may nagpapasa ng ating krus, ang alam gumawa niya ng Panginoon. Tumalabo. At siya po ay palaging kasama natin at laging handa na tulungan tayo sa digmaan. So hindi nga tayo pinababayaan. So siya'y nasa tinutulungan niya tayo. Hebrews chapter 2 verse 18. Ang advantage ng Panginoon, siya'y nagkatawang tao katulad natin. Hindi ang Ama, hindi alam yun. Ang Ama ay lumalang sa atin, kasama ng ating Panginoon at Espiritu Santo, pero hindi nila alam paano maging tao. Ang Panginoon, alam niyang, hindi lamang niya alam, at nangunawaan ang mga tao, dahil nilalang nila yung mga tao. Naintindihan din niya kung paano maging tao. Lahat ng mga dinaras natin bilang tao, dinaras ng ating Panginoon. Walang mga bagay dinaras natin na dinaras ng Panginoon. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 8, palibasa'y nagtiis siya sa pagkakatukso. Siya'y makapagsasaklolo sa mga tinutuksoan niya. So, naintindihan ng Panginoon ang kalagayan ng tinutukso. Bakit? Dahil naranasan ng Panginoon yun na siya'y tinukso ng Diablo, bagamat siya nagkasala kanya. So, tinutulungan tayo ng Panginoon para hindi tayo mahulog sa pagkakatukso kanya. Ngayon, siyempre, ito yung ginagawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ito po, sa Hebrews chapter 4, verse 14 hanggang 16. Yamang tayo mayroong, bakit gumagano siya, no? Gumagano ito sa taas, eh. No? Yamang tayo ay mayroong isang marangal na pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag.
Ang ating pananampalataya, in other words. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gaya may walang kasalanan. Kaya lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tamanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan kanya. So ito makikita natin ang ating Panginoon, tinutulungan niya tayo kanya. Tayo pinababayaan ng Panginoon kung tayo tapat sa Kanya. So dito sa ikalabing-anim, hindi tayo nahiyang lumapit sa trono ng biyaya. Meron tayong access doon. Para maintindihan natin ang bagay ito ng Hebreyo, doon sa Old Testament, doon sa templo, may dalawang bahagi ng templo. Yung banal na lugar at banal sa pinakabanal. Ang maaari pumasok lamang sa banal sa pinakabanal ay ang pinakapulong sacerdote o yung high priest. Isang once a year pumapasok siya doon sa loob na yun. Dahil ando doon yung trono ng awa ng Diyos sa inyo. Pero no Old Testament, hindi ka pwedeng pumasok doon. Kung hindi ka pulong sacerdote, mamamatay ka. Hindi lamang doon sa lugar na yon, kahit doon lang sa bahagi ng banal, holy place, mamamatay ka kanya. Mamamatay ka kung hindi ka sacerdote. At hindi ka makapasok sa pinakaloob ng templo kung hindi ka high priest. Pero di sa panahon natin ngayon, anong sinasabi ng Hebreo? Noon natatakot kang pumasok doon dahil mamamatay ka. Ngayon hindi. Kaya tumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tamanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Maraming bagay yun. Kung tayo natutukso, pwede kang manalangin sa Panginoon. Kung tayo napupunta sa kapigatihan, pwede kang manalangin sa Panginoon. Ganyan. At ang bagay na pakipagbaka natin sa ating pananampalataya, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Ganyan. So, naintindihan niya yun. At siya'y gumawa ng paraan para matulungan niya tayo sa mga bagay na dinadanas natin bilang mga Kristiyano. So bilang mga sundalo, meron tayong kalaban. At sa ating pagkikipagdigma, daraan tayo sa bawat bagay na pagsubok at paghihirap, etc. At ang panlaban ni Satanas, tayo tinutukso ni Satanas. So kailangan meron tayong panlaban sa mga tukso na yun. At ang ating Panginoon ay nandoon para sa ating ngayon. Kaya mahalaga ang panalangin. Dahil ang pamilya ng komunikasyon natin sa Panginoon. Dito po natin natapos ang ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin sa susunod na linggo. Ayusin po natin pagkayagaman natin.